Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Biga sa probinsya ng Catanduanes. Sa ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Biga. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 81 kabanata, ang talata po ay 8. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka o bansang Israel. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka o bansang Israel. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka o bansang Israel. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming idinadalangin sa oras na ito, ang aming mga sinabi, inisip, sinalita at ginawa ng hindi ayon sa kabanalan, katwiran at katotohanan. Panginoon, linisin mo po ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming panalangin tunay. Kalooban mo kami ng damit ng katwiran upang sa aming pagdulog at paglapit sa inyong banal na harapan, tunay, kami po ay mabigyang pansin hindi dahil sa aming kabanalan, kundi dahil sa iyong katwiran. Namin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Biga sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Biga nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Viga. Maraming salamat po. Ang aming pananampalataya, tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis sa 38 kabanata. Ang talata po ay 12 hanggang 14. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Huda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tignan ang panggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyenan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit, panluksa. Nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Enaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat.
Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyenan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy nun pong kwento ni Tamar na siyang asawa ng panganay ni Huda. Pero sa bahaging ito ng banal na kasulatan, natuon ng pansin kay Huda sapagkat namatay ang kanyang asawa. Ano po? At nung tapos na ang pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tignan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Batid naman po natin na sa kanilang kapanahunan, ito po yung isa sa kanilang pinagkakakitaan. Ito po yung negosyo na kanilang uh, bumubuhay sa kanila. Ano po? Yung mga tupa. At sa pagkakataong ito, yung mga balahibo ng tupa ay gugupitin na. Ibig sabihin, malago na po ito at maari na itong gawin yung mga ginagamit po sa paggawa ng damit. Ano po? O kung ano pa man, yung pwedeng gawin dun sa balahibo ng tupa. So, ang ginawa nitong si Huda kasama yung kanyang kaibigan, sila ay nagpunta doon sa paggugupit para gusto nilang tignan, no? At ito naman pagkakataong ito, si Tamar, may nakapagsabi sa kanya, no? Kasi alam niyo po, sa kanilang kapanahunan, kilala ang mga tao. Ano po? So may mga marites na nung unang panahon pa lang. At kakaiba ang mga marites na ito sapagkat hindi po fake news. Ang kanilang ibinabalita, no, katotohanan at kumpleto kung sino. No? Considering na nasa ibang lugar si Tamar. So, ang ako po, ang iniisip ko is most likely si Judah ay kilalang tao. Kaya, nung napangasawa ni Tamar, si hindi ko po alam kung kilala tao si pero sabi masama daw ugali, no? Pero yung tatay ni kilala. Kaya most probably, ako po ang iniisip ko, dahil kilala ang tatay ni aba, edi sinasabi nila, yan yung tatay ni si Judah. Anak niyan si Ano po? So, ganon. Most likely, ganon yung kwentuhan nila. At sa pagkakataong ito, nung nabatid ni Tamar na pupunta ng team na yung kanyang biyenan para gupitan ng balahibo yung mga tupa. Aba, nagbangon si Tamar. Hinubad niya yung kanyang damit panluksa. Alam niyo, tutuwa ang bahaging ito ng banal na kasulatan sapagkat binibigyan tayo ng kaisipan sa kung ano yung katotohanan na nagaganap sa kanilang kapanahunan. Merong damit pangluksa. Ano po? Hindi basta-basta damit. Sa bagay, sa atin pong kapanahunan, kapag ikaw ay nagpunta sa isang burol o sa isang lamay, naku kapatid, iwasan mo naman magsuot ng kulay pula kahit favorite color mo yun. Kasi siguradong hindi matutuwa yung mga kapamilya nung sumakabilang buhay dahil bakit ka nagsusot ng pula eh? Bawal yan! Sa kapanahunan po natin, no? Actually, nung unang panahon yun. Pero hanggang ngayon, nire-recognize pa rin yan
ang pagsusuot daw po ng pula ay para bang rebelyon. Para mo daw, para ka daw nagre-rejoice. Samantalang nag, di ba, nagdadalamhati yung mga kapamilya. Kaya, naku, wag ka magsusuot ng kulay pula. Paalala lang. Tayo po, hindi pa tayo naniniwala doon. Pero, gusto ba nating sumama ang kalooban ng mga pakikipaglamayan natin? Mawalang galang na sa inyo kahit na gaano kayo ka-close o kahit gaano kayo kakilala ng inyong pakikipaglamayan, wag naman natin silang bigyan ng sakit ng kalooban. Ano po? So, ang sinasabi ko, ito kasing si Tamar, nakasuot siya ng damit panluksa. Pero nung nabatid niya na dumating yung kanyang biyenan, aba hinubad niya, no? At nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Enaim. So bakit kaya? Ano kaya ang ginawa niya doon? Yung bayan po ng Enaim, yan po yung dinadaanan patungo sa Timnat. At ginawa niya yan kasi alam niyang binata na si Sheila. Pero hindi pa siya pinapakasal ng kanyang biyenan. Alam niyo po, ang mga babae, wala nagsabi dito na may nagturo sa kanya, no? Siya yung nagdesisyon, pala desisyon. Alam niyo po, mga babae, mawalang galang na. Mga pala desisyon po kayo. Pagka nakaisip kayo na, ito pwede yan. Naku, mawalang galang na po sa nanay ko. Sumalangit na po ang aking ina, ano po. Pero alam nyo ba, sa tuwing may maiisip siya sa bahay namin, siguro maganda lagyan mo ng ano to, Ding, sasabihin niya sa tatay ko. Tanda-tanda ako po at hindi ko makakalimutan. Lagi yung sinasabi sa tatay ko yung mga butas ng bubong. Tapos, kasi syempre, butas sa bubong mo, pag umulan, tutulo, di ba? Alam niyo, pagka sinabi ng nanay ko yan, Ding, yung butas ng bubong, anuhan mo na, takban mo na, no? Pagpian mo na. Sabi, ang sagot po ng tatay ko, wala naman tulo eh. Sabi ng nanay ko, ulan eh. Kaya nga, pag umuulan lang naman tumutulo eh. O di pag umuulan, tsaka siya nagkakandarapan ang pagtatagpi ng butas ng bubong namin. Naku tay, hindi ko kayo nilalapastangan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Di ba po, no, na ang galing ng mga babae kasi, no? Tapos, alam niyo, pag nagagawa ang tatay ko, naku, mawalang galang na sa inyo, mga magulang ko. Pero, kasi po, ang nanay ko, lagi yung may suggestion. Sabi niya siguro, ano mo yan? Ganito gawin mo dyan. Alam niyo po, Diyos ko sumalangit ako at nanay ko, no? Yung kapatid kong babae, napakagaling. Ganun-ganon. Hulmang-hulma. Hulmang-hulma siya sa nanay ko na yung sa mister niya. Diyos ko, Panginoon. Sabi ng mister niya, pang 10 utos mo na yun. Ako bro, pasensya ka na. Nakasali ka pa dito. Kasi ang galing ng kapatid ko doon sa, yun yung mga, alam niya kung ano gagawin, kung ano dapat na. Naku, Diyos ko, mga babae. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At ako isang lalaki. Pero, itong bahaging ito ng banal na kasulatan, nagsasabi sa atin ng desisyon na ginawa ni Tamar. Hinubad niya yung kanyang damit pangluksa. Alam niyo po, walang makakapagsabi sa atin ng mga bagay na gagawin maliban sa ating mga sarili. At kapag napagdesisyonan na natin na gawin, ganapin kung ano yung mga gusto natin, naku, wala po tayong ibang dapat sisihin
kundi ang ating mga sarili. Gusto ko lang pong ipabatid sa bawat isa sa atin na kung hindi ka gumawa ng desisyon, congratulations. Kasi wala kang sisisihin. O hindi, sarili mo rin sisihin mo kasi wala kang desisyon. Pero 'pag gumawa ka ng desisyon, you don't look to whom you're going to point fingers kasi ikaw nagdesisyon. 'Di ba po? Dapat maliwanag sa atin 'yun. Desisyon natin, sagutin natin. Desisyon natin, problema natin. Kung merong maganap na kung ano man, aba kapatid, ikaw ang nagdesisyon. Huwag mong ipinapasa sa kung kanino. Alam niyo po, isa 'yan sa mga kakatuwang karanasan para sa mga Pilipino, ano po, na ikaw nagdesisyon, ako may kasalanan. Ang gusto ko lang pong ipabatid para sa bawat isa sa atin, maging responsable tayo sa mga desisyon na ginagawa natin kasi tayo po ay haharap sa Panginoon sa pamamagitan ng mga desisyon na ito. At wala po tayong ibang sisisihin, wala po tayong ibang ituturo. Hindi kasi pinilit niya ako eh. Hindi kasi sabi niya sa akin, ito daw yung magandang desisyon. Pero sino nagdesisyon? Ikaw. Kaya po alam niyo yung mga counselor, ang ginagawa po ng mga counselors, they help us decide. But they will not decide for us. Isasabihin nila sa atin, o kapag itong desisyon ang ginawa mo, ito mangyayari. Pero kapag itong desisyon ang ginawa mo, ito naman ang mangyayari. So, they're opening yung crossroads sa atin. Ito dito papunta. Ito dito papunta. Ayun. Ano po? So, mag-decide tayo. Tayo ang magde-decide. And the best way to decide is in accordance with God's truth and God's law. Huwag tayong magdedesisyon ng labag sa katotohanan at labag sa kalooban ng Diyos. And for us to master that decision making, aba, ang Biblia o ang salita ng Diyos ang pinakamainam na basihan para sa pagdidesisyon na ito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat. Lalo na po sa matatapos na 2025. Lord, may mga desisyon kami na ginawa na hindi naging mainam yung katapusan. Patawarin mo po kami. At yung mga desisyon na tila ba nagmamadali kami, naging bugso ng damdamin. Ama, hiling namin na itong darating na 2026, kami po ay kalooban mo ng karunungan. Sa pamamagitan ng iyong salita, ipahintulot mo na aming mabatid ang iyong kalooban upang lumakad kami sa inyong katwiran. Panalangin namin namang Diyos na ikaw po ang patuloy na magkaloob din ng mga tamang tao na kakaloob sa amin ng maliwanag na kapamaraanan o mga revelasyon patungkol sa mga bagay na wala kaming ganap na kaunawaan. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig, Ama, na hindi magiging pabigat, hindi magiging problema ang aming pangkaraniwang karanasan sa pagkatunay. Ikaw po amang Diyos ang sasama sa amin. Ikaw po amang Diyos ang mangunguna sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang magkakaloob ng tamang landas na aming tatahakin. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan, amang Diyos, ng Viga sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming panalangin, Lord, ikaw ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Viga. Hiling namin namang Diyos na magkaroon ng unawaan,
magkaroon ng pagmamahalan, magkaroon ng patawaran. At sa pangalan ni Jesus, itinatalaga namin sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu ang pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Viga. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig dumadaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan upang maranasan ng iyong walang katulad na pagsama at pangunguna. Hayaan mo po, let the fire of revival flow sa bayan ng Viga. Hayaan mong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Ang mga bayang ito, hayaan mong ihanda ang mga gates of revival. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin na magkaroon ng pag-unlad ang mga bayang ito at dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo amang Diyos na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay at magkaloob ng iyong espiritu sa kanilang pagbabahagi ng iyong salita. Yan din po sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y maging mga saksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. Gayun din po ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matanggap nila ang kalwalhatian at kapangyarihan mo, maging dahilan kung bakit maipapahayag ang iyong katotohanan sa lahat ng bayan. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Panalangin namin ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng gawa ng kaaway ay malantad sa kaliwanagan at tunay mapangyari ang iyong kilang kalooban sa pangalan ni Jesus. Ama, hindi kami pumapayag na merong kasinungalingan, merong sindikato na maitatago at hindi malalantad sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling ang iyong kapangyarihan ng kumilos sa aming pinakamamahal na bayan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang Hong Kong, Macau at Taiwan. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Gayun din po ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng iyong Santong Espiritu ang bawat bayan. Dumating ang pagsama at pangunguna mo. We declare the fire of revival sa mga bayang ito. Gayun din po sa Japan, sa China, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ipahintulot mo na dumaloy ang iyong espiritu, dumaloy ang iyong pagsama at pangunguna upang maipanumbalik sa iyo ang buong sanlibutan. Maraming salamat po. We declare peace over Israel. And so we claim, we received our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever.
I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big God. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.